One TV Patrol. Pagpataliwala sa Usamis LGU sa aplikasyon sa Press Kusina, nakasunod sa balaod. Anong detalye ni Johnny Tom? Konsabal sa mata sa National Commission on Indigenous People Regional Office 10 ang pagpangilambot sa gamanang lokal sa dakbayan sa Usamis sa aplikasyon sa Press Kusina. Apan alang sa Indigenous People Community sa Ancestral Domain sa dakbayan sa Usamis, ang asin sa Usamis Administration, grasya kini. Gipasabot ni City Legal Council Member Attorney Francis Sulita ang pagpangilabot sa gamanang lokal ni syudad sa aplikasyon sa Press Kusina buna kini sa pagpangayo og tabang sa IP community sa ilisgutan ng technical ug legal. Kung wala pa masubay sa konsiho ang unang kasabutan nga napurbahan sa tripartite agreement, hayan nga dako kayo ang pagkaalkansi sa IP community. Gumikan kay 3 ka ektarya ang mahatag sa Press Kusina ug mobayad lang og abang nga 15,000 pesos matag tuig. May pasupot kilayon sa iyang reaksyon si Attorney Francis Sulita human mabasa ang komentaryo sa usa ka miyembro sa legal team sa NCIP Regional Office 10 sa Zoom meeting sa pagkwestiyon sa pagpangilabot sa gamanang lokal sa bag-ong tripartite agreement. Gipasabot usab ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga ang pagpataliwala og pagpangilabot sa Usamis LGU way nalapas nga mga katungod bisan sa kampo sa aplikante sa katarungan nga nakasunod usab sa balaod ang proseso nga gihimo. Sa ilang tanaw, way nakitang oposisyon ang Press Kusina labot sa unod sa Memorandum of Agreement o kung maaprubahan sa NCIP Regional Office 10 isip final approval body. Muisyu sab gilayon og business permit ang Usamis City Hall ngadto sa Press Kusina aron sa labing dali nga panahon makasugod na kini sa ilang operasyon. The tenor of the question was, why was the LGU meddling in the tripartite agreement between Press Kusina, the indigenous peoples of Usamis City, and NCIP? This question was raised by someone in the NCIP as well. So the question was, why is the MOA being deliberated in a Sanggunian hearing? Is the Sanggunian a party to the agreement? If I may be allowed to answer on behalf of the LGU, Madam Chair, and allow me to discuss the events of the past. Before the MOA was brought to the attention of the LGU, it is to be reminded that the initial agreement between the indigenous peoples of Usamis City and between the proponent party, Press Kusina, the initial terms were 15,000 per year for 3 hectares of land. Attorney Precioso, he has joined us in one of our committee hearings before this hall. So as I have said, may I ask for apology for and in behalf of Attorney Cherry, because he does not know really of what transpired on this process that we are going through. So to be responsible and accountable to the people, all people in San City, including the Subalin tribe, for the general welfare, nana sa atong balaod, atong gipanumpaan nga responsibilidad nga manikamot ang NGO nga makatabang to protect the interests of all sectors in society and in fact in our parents' patri. Besides, legally, we have an ordinance which requires prior approval of the NGO for any program from the government or agencies. Before implementation of the program, kailangan na consultation sa NGO, sa mayor. Alang sa One TV Patrol, Johnny Tome reporting. One TV Patrol.